So karong buntaga, kini applicable ni sa baka, kabaw, kambing ug karniro. Ngano man, mao na sila gitawag nga mga ruminants. Dili ni sila pareho sa digestive system sa manok ug sa baboy. Ang pagkaon sa manok ug baboy dili pwede sa baka. Ug samot na nga ang pagkaon sa tao i-apply nimo sa baka. Lahi ang digestive system sa baka, sa kambing, sa karniro ug sa kabaw. Og the same, daghan man diri mga mag-uuma nga ilang i-treat ang ilang mga ruminants nga mura og tao. Ay kinahanglan ang pamahaw sa ato ang kambing dahon sa madri kakaw. Unyang udto ato ning pangitaan og napier. Unya-unyang aton ni butangag tahop. Ngano man magsawa magud na. Maunay naa sa utok sa atong mga farmer. Dili man intawon tao ng imong kambing. Dili man intawon tao ng imong baka nga kinahanglan bag-o-bag-ohon nimong pagkaon kay para dili siya magsawa. Dili jud na tinuod. So daghantag mga kultura ay atong baka ato ng balayan kay inig pag-abot sa tag-ulan sipunon dili man intawon na tawo. Ato ng balayan kay init kayo. Dili man intawon na tao. Kanang inyong mga Brahman cross dire, kanang inyong mga puti nga naay bukol dire, og naay lambi-lambi dire, mao na yang aircon og mao na yang radiator. Nganong kinahanglan man nimo na balayan? Ipalit na lang nimo ng imong pangbalay og dugang nimong hayop. Kay dili na tinuod, na ako'y dagag amigo nagpabuhat og gymnasium, pahiwog balay sa iyang baka. Wa joy baka nahurot man gasto sa iyang balay. So, this is the practical part. So, how microbes, pag moingon gani kog cattle, imagine na lang nyo, pwede ni siya sa kabaw, pwede sa kambing, pwede sa karniro, para di na ko mag-usap-usap, okay? How microbes drive cattle farming success? Mga kaigsuunan, sa kamatuoran, ang inyong baka, basta pag iuna kog baka, apil ang kambing ha, apil ang kabaw, di na nakusbon, karniro. Ang ato ang baka, wala siya'y kapabilidad nga mo-digest sa iyang ginakaon. Wala. Zero. Ang ga-digest sa iyang pagkaon, kining gitawag nato nga microbio. Kita mo magpaklay mo na yung mga spike-spike dito sa iyahang libro, sa iyahang bituka, mauna siya ang ga-break sa nutrients. Mauna siya ang gitawag nato nga pinoy-anan sa atong mga microbes. Naay quadrillions of microbes sulod sa tiyan sa atong mga baka. O kung kanang microbes wala sa sulod sa inyong baka, sa tiyan sa inyong baka, maski pag-unsay ipakaon ninyo diha, dili na siya mo convert sa iyahang pagdako or sa gatas. Wala. Maski pagkadadlaw ginapakaon nato na, wa mo natingala ang inyong baka, inyong kanding green kayo pero murag nigo gipaside view. Kay ngano man, maski pa sige nagharab sa inyong green nga grass, kung wala ang microbe sulod sa iyang tiyan, useless. Kay walay mag-break sa nutrients. So sa may trabaho sa microbes, microbes are the unsung heroes inside your cattle. Oh? Without microbes, your cattle can turn grass or feeds into beef or even sa atuang gatas. Tingala mo pirting kwapuha magpakaon, green man, wa may gatas mo gawas. It's because you don't have the microbes inside the rumen. Keeping the microbes healthy means healthier cattle for more beef or even milk. Okay. Ruminants can't digest feed without microbes. Muna akong giingon ganina. Kay nga naman, ang mikrobyo ang ga-breakdown sa atong ginapakaon sulod sa tiyan sa atong baka. So without microbes, cattle would not be unable to get nutrients from grass or hay or even sa atuang feeds. Healthy microbes, healthy cattle,
more beef in milk. Ang pangutana karon, Arnel, unsaon man nato pag-maintain sa healthy microbial population sa atong baka, no? Unsa may tabo, pag walay microbes, useless. Sige tagpakaon sa atong baka maski unsa pa naka-green, walay mahitabo. Dili pud siya maka-absorb og essential nutrients. Ang rumen dysfunction and bloating are life-threatening conditions caused by lack of microbes. Matingala kay mong kambing, green kaayo pero perting daghanag hangin sa iyang tiyan. That is ang isa sa rason nga walay healthy microbial populations. So just for technicality sake, naay tulo ka major microbes sa tulod sa tiyan sa atong baka, bacteria, protozoa, and fungi. Dili kay nato nadugayon, no? So mauna ni ang pinakasikreto sa tanan. Feeding practice that affect microbes. Number 1, inconsistent rapid quality confuses microbes in slow digestion. Unsa may atong ginabuhat ron? Ay ang ako ang pari bag-ulang sanggi ba nang giharvestek? Bag-ulang gisanggi ang mais, akong dalon akong baka dito. So atong gidala ang baka dito gibutang. Nagkaon ang baka dito mga 2-3 ka adlaw. Nahurot na. Nailuti akong kumpari dito, nagtubo ang tubo. Di man niya kinahanglan tubo, akong dalon akong baka dito. Kuha na po og 3 ka adlaw. Namo ko'y nagyanto sa kadlaw. Bakanti man tong yuta dito. Dito na po nato itugway ang ato ang baka. Unsay nahitabo sa imong baka? Nagkagubot sulod sa tiyan. Impatso. Kay ngano man kini na mga mag-ong mais diri nga gisanggian, kanon na to ni. Kanon na to. Padaghan ta. Padaghanon na to ang mikrobyo nga nagkaon og mais. Sugod na 1, 2, 3 adlaw. Ikaw 4 adlaw gibalhin man nimo sa sugarcane. Unsay may tabo katong mikrobyo nagkaon og mais? Nangamatay. Sugod na pud tag-build up og mikrobyo nga mukaon og sugarcane. After 3 days gibalhin na pud nimo, patay. Mao na siya ang imong baka 6 ka tuig bago nimo mo-harvest. Kay ngano man buhi patay nimo ang mikrobyo sulod sa iyang tiyan. So unsay solusyon? Local roughage development dapat ang pagkaon sa atong hayop og unsay pakaon nimo gikan sa sugod hangtod mahuman. Unya kita itugway-tugway ra man nato og unsay available. So mura lag every 3 days gari start ta. Mo na imbis nga ang atong baka ma-harvest na tog 24 ka bulan, ma-harvest na to 6 ka tuig kay ngano man. Imbis mudako ang imong baka og 1.5 kilo, isa ka adlaw mudako og 200 grams, sunod adlaw mamainusan na pog 300 grams. Mao na siya ang istorya sa atong mga Filipino cattle farmers sa tibok Pilipinas. Mas dali man gud ni dong amo rang itugway dong, mabuhi ra man ang baka dong. Mabuhi lagi nong, pero 6 ka tuig bago ka maka-harvest. Kini 2 ka tuig, harvest na, naanay pang tuition ang atong anak padulong sa eskwelahan, no? Not enough rapids limit fiber digesting microbes. Karon daghan pagkaon, sunod adlaw wala. Bawal na, dili na pwede. Sa amo sa Australia, as I said, di ba nakamanage mo og 30,000 head wagyu? Kung tanan dito ginatimbang namo. Og tanaw kay namo kuwang ang pagkaon, among tanawon unsay gikaon ani for the last 15 days. Naanay historical record, naka-computer na tanan. Dili mi allow nga magbag-o sa component sa pagkaon. Basic na sa Australia, sa Pilipinas wa gyud ta kasabot ana. Sa Australia gani, maski pag grade 1 nakasabot nga ang pagkaon sa baka, dapat pari-pareho. That's why moadto mo sa ilang rancho, 1-2 lang ka klase nga grass ang gatubo dito. Why lain? Dili pareha sa to diri mortag chapsoy daghan kayo. Dito they develop their pasture 1 or 2 pasture grass. Maura na siya para consistent ang kaon sa atong mga baka. Okay? Dito sa among feedlot ug ang baka namo nahurot ang pagkaon sa buntag. Amo sang tan-awon unsay nahitabo for the last 15 days. Og kinahanglan dugangan na muna 200 grams per head. Maura na 200 grams. Ang among mga feeder dito Pilipino, for example, ang isa ka kulungan ang ibutang 2,000 kilos, musobrag 20 kilos mayor, palahon na ibalik sa truck.
Ana ka critical pag-abot sa pakaon sa baka. The following day kulang gihapon, dili na pwede dugangan. Muhulat tag isa pa ka adlaw. Saka pa nato dugangan. So meaning ang point nako diri is gradual ang pagdugang maski pa ang pagkaon pari-pareho. Ana ka-sensitive ang mikrobyo sulod sa tiyan sa atong mga baka. That's why kinahanglan jud mo develop jud ta og sarili nato nga raw feeds program nga kada adlaw pareho ang pagkaon sa atong mga hayop para ma-harvest nato the earliest possible time. Oh, klaro kayo ha? Usahay ang sa fattening manggod kinahanglan 22 oras na pagkaon. Ang problema, 2 ka oras dapat wala. Ang problema sa atua, 2 ka oras ang pagkaon, 22 oras wala. So dili jud siya motubo. Og ang tubig is 24 hours. So number 3, sudden change of concentrate can lead to acidosis in harming the microbes. Mupalit tag feeds, maski bawal pagkaon sa baboy, usay ibahog na to sa tuang baka, bawal na ha, bawal. Because naay mga ingredients ang pagkaon sa baboy like kanang gitawag nato nga restrictive animal protein, bawal na kanang mga bone meal, blood meal, fish meal, bawal na siya sa ruminants kay mo na hinungdan nga mabuang ang baka, no? Usahay naawala, bawal po na siya, dili katubo ang inyong baka. So tanan nga dili pari-pariho, bawal na sa atong mga ruminants. Okay? Silage. Mo ning sunod na ko itudlo sa inyo ha. Pag dili tama ang inyong silage, dili pud ninyo mamit gihapon ng 1.5 kilo nga average daily gain during sa ato ang fattening period. So exposure sa air, too much or too little moisture, itapik na ko na unya, no? Sa tinuod lang daghan katudlo mag-silage sa Facebook o sa YouTube. Ang problema dili katubo ang ilang baka isa og tunga ka kilo kay ngano man daghan na kay nakit-at taga nasa gobyerno nagtrabaho, bright kay mo tudlo paghimog silage. Pero man siya pakanon baka, so di siya kabalo og effective ba o dili ang iyang gitudlo nga silage, no? So ang impact sa rapids quality unmeasured dry matter on microbes, grabe, no? Ultimo sa pagtadtad, tudlo na ko niya sa inyo ha. Ultimo sa pagtadtad na nay impact. So without measuring dry matter, cattle get inconsistent fiber, wild grasses. Kanang mga wild grasses, wa man nato nagiabunuhan. So unsa may pagkaon sa baka pag nagkaon og kanang grass nga wild, perting gamayag nutrients kay wala man nato giabunuhan. That's why sa program namon ni Sekmani, ang atong i-produce diha nga produkto na abunuhan jud na siya para napoy mo sulod nga nutrients sulod sa tiyan sa atong mga hayop. Inconsistent feeding, no? Dapat ang atong mga baka kung magsabot ta nga maski pagkaisa ra nimo ibutang ang pagkaon, alas 7 sa buntag dapat naa na ng pagkaon. Bahala na tibok adlaw hangtod alas 5 sa buntag sunod adlaw. Basta ang importante pag magpakaon tag hayop, kambing, baka, karniro, kabaw, o unsang oras ang pagkaon sa buntag, mao na nay oras nga magkaon siya matag adlaw. Dili pwede bago-baguhon kay og malate mo, mamatay ang mikrobyo. Inyong baguhon ang pagkaon, mamatay ang mikrobyo. Walay tubig, mamatay ang mikrobyo. So, inconsistent feeding ingredients, karon tahop, sunod adlaw, copramil, di na pwede. Improper feed mixing, atong kanding karong buntag pakanon na tog grass, unyang udto pakanon na tog feeds, bawal na. Dapat tanan nakasagol. Irregular feeding, way usahay na hangover si mister, ang kanding di kakaog buntag kay matuog sa mangita pagpagkaon dito sa pikas, moabot ang pagkaon alas 11 or alauna na sa hapon, bawal na. Uneven feed distribution, kabalo ba mo nga ang baka kung diri siya nagkaon, unya sunod adlaw ibalhin nimo dito, 60% sa baka magpagutom siya anang adlaw tungod kay gusto niya diri jud siya mukaon. Ana sila ka sensitive. So importante nga kinitanan masabtan nato, no? Nga dapat pag abot sa pagkaon sa baka, isa ra yung pinaka-importante. Ug unsay imong gibunuhat sa unang adlaw,
ug unsay gipakaon nimo sa unang adlaw, maunay buhaton nimo tibuok panahon nga nag-alaga ka og hayop. So dili jud sa lisod. Kay nganuman pari-pariho ra. Pwede ra ka magbutang silage, ibutang nimo sa likod sa imong balay na kay pulo ka baka, kuha kag 200 kilos. Ibutang nimo sa imong kananan, biyahe ang baka, kita na pud mo sunod adlaw. Ana ra kadali ang pagkaon sa ang sistema sa pag-alaga sa baka. Kabalo mo sa Australia, 30,000 ang among baka, kabila mo pila ka tawo mong trabahante apil ang opisina, 30 ra pud ka tawo. Tungod kay dili kinahanglan bantayan ang hayop. Imo ra ibutang ang pagkaon diha. Imo ra na bisitahon nga wala ang imong baka wala na nabitay, wala na lumos. Mao ra na imong buhaton. Imong ukay-ukayon ang pagkaon panagsa para murag maprisko na pud siya. Mao ra jud na sa kasimple ang sistema sa pag-alaga sa hayop. So, just be consistent on the quality of feed, in the timing, ang oras sa kadaghan sa pagkaon nga nasa ang atubangan o tubig. Mao na siya kasimple ang pagpakaon sa atong mga hayop. So, fattening, 20 to 22 hours ang pagkaon. Ang imong 350 kilo nga baka, kinahanglan og 10.5 na dry matter. Dili ni siya kanang actual dry matter. Ibig sabihin katong ugwa nga part sa feeds, no? And then 12% lang ang protein requirements. Tubig 24 oras. Limpyo nga tubig. Okay? So healthy microbes, more beef. So watay laing bantayan ang mikrobyo ra jud sulod sa tiyan sa atong mga baka. So consistent feeding, proper feed mixing, mao nay ato ang kinahanglan buhaton pag-abot, no? Ang poor feeding practice is stress the microbes, reducing beef productions. So unsay pwede na to buhaton? Dapat maghimo tag program pag-abot sa inventory sa atong mga pagkaon. So again, healthy cattle start with healthy microbes. The key to cattle farming success is supporting the microbial workforce in your cattle, consistent feeding, clean water, proper storage of feeds ensure your cattle and microbes stay healthy. Ang healthy microbes na to, it will enhance immune function, better milk yield, optimal reproductive health para makaanak siya og isa kada tuig, and reduce methane production kanang pag-utot sa atong baka nga makaharm sa ato ang environment. So, to summarize, start taking better care of your microbes today and you will see the difference in your beef production tomorrow. Daghang salamat.